Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. 4,000 pesos ang binigay sa mga barangay officials na susuporta at pipirma sa People's Initiative ni Tambaloslos Romualdez. Ito nga ay binulgar ni na Senator Amy Marcos at Senator Bato de la Rosa sa hearing ng PI na ito. Bakit parang ang daya naman? Kapag sa mga botante, 100 piso lang. Sa mga kurap na opisyales, 4,000 pesos. Hindi ba dapat mas malaki ang ibibigay sa mga botante kasi sila naman ang pipili kung sino ang gusto nilang maghalal at mamuno sa kanila? Sadyang apakawalang hiya na talaga ng mga ungas na ito. Ipagpapalit ang apakalit na laga para sa kinabukasan ng ating bansa at kinabukasan din ng bawat taong bayan. Ipagpapalit ang prinsipyo at dangal para sa apakaliit na halaga. Siguro nga dahil sa matinding pangangailangan ay kailangan ng kumapit sa patalim kahit pa ipalit ang sariling buhay. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, dapat parusahan muna yung pumipirma na hindi niya alam para hindi tutulwaran ng iba. Dapat tayong mga Pilipino ay pirma ng hindi niya alam kung anong nakasaad sa kanyang pipirmahan. Corrupt politician loves stupid and gullible subjects. At sabi din naman ng isang netizen, magtanong lang kung magpatunayan ba katulad Migs Nograles na may kaugnayan sa PI, may kaukulan bang parusa? Sabi din naman ng isang netizen, sa madaling salita, na-scam iyong mga pumirma dahil ang akala nila ayuda. Yung nagpapapirma dapat huliin nyo. During the time of Kabataang Barangay, ma'am, good afternoon. Sa SK, sa Kabataang Barangay po. I am punong barangay Rene Estorpe of Barangay Centro San Juan, one of a highly urbanized barangay of Bagdao District. Yun sinasabi nila sa investigation na doon kunin yung mga boto sa mga maraming tao, no? Actually, ma'am, sirs, ang barangay ko kasi isa yan sa mga gusto ng mga politiko, no? Kaya after hearing that I heard na mayroong mga pinaiikot that solicits a signature campaign, more or less half a day of the rooming signature campaign, ay inalam ko kung sino talaga ang involved, no? And part of my barangay personnel and staffs is involved to that signature campaign. That's why I called their attention na pinatawag ko sila sa office ko. And these bundles of recovered pirma, honorable chairs of this committee, pina-embargo ko to dahil nakita ko na wala talaga. Barangay has been the venue of all caucus, meetings, public forums, public hearings. That's why sabi ko, bakit nagkaganito? Pabigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinonfiscate ko dahil hindi talaga ito nagadaan sa insaktong proseso. At saka, sa amin kasi dyan sa barangay, kahit na problema ng mga padyak or tricycad man sinasabi namin dyan, kung may problema dyan, gina-public hearing namin yan sa barangay. Pero ito wala, no? Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am. But this triplicate copy of this PIRMA forms, ma'am, is compensated with, sa mga nagpatakbo nito, compensated with 4,000 pesos. Yun nga lang, siguro hindi nila nakuha yung 4,000 na yun just because
Nakuha ko to. More than a half day lang ang takbo nito sa barangay ko. Kaya nga, ito lang yung nakuha. Pero right now, wala nang mga papel na But nag-aikot sa Caprene, barangay ko. Caprene, sa affidavit mo, may binanggit kang Benzar Yap na namigay ng 4,000 pesos to each of the employees when they got the forms. Tama ba yun? Sino siya? Yes, that is true, Honorable Chairperson Senator Aimee. This Mr. Bin Saryap is one of the trusted first and second district political coordinator of PBA. I knew him personally just because kasama-kasama kami niyan dyan sa barangay. No? He is a usual visitor of my barangay. Kasi we have an infra projects. What is PBA? Yung isa sa mga party list natin na PBA party list. party list po. Who is the PBA party list representative? It is the Honorable Mix Nograles. Migs Nograles. So she's from Davao, right? He is based on Davao. Thank you, thank you. Please continue. Last January 10, that was the time na kinuha ko talaga ito dahil sa tingin ko, hindi talaga ito dinaan sa insaktong proseso. No? And in fact, sa kadami-dami ng mga papel na nakuha ko, yung iba hindi hindi man nyo napirmahan. Ito lang, this is more or less 30 triplicated copies. More or less, this is 200 persons who has been signing in this PI's form. So, sa akin po, sa tingin ko, parang may bayad na din. Dahil sa tingin ko, yung 4,000 na yun, hindi nga lang yung nakuha, pero yung 4,000 na yun sa mga nagpatakbo nito, yun naman lang din ang gusto nila na mapaikot nila sa barangay dahil may 4,000 pesos daw. So, Kap, meron kang kasama dito na opera ni Bin Saryap ng 4,000? I have here Sino dyan? this member of my barangay staff na sila talaga ang nagpatakbo sa firma. Andyan, sino? Okay, tanungin ka namin mamaya. Balik lang ako kay Kapitan. Sabi mo, maraming mga taga-barangay mo na gustong i-withdraw yung kailang signature after kabulabugan. Am I correct? Yes, Mr. Chair. Actually, I have this video na after I confiscated or it was turned over to me, these bundles of PI sheets. So for what reason? Bakit nila gustong Nagpunta siya. bawin? Anong rason? Bakit Sabi gusto? nila, just because I was videoed with my one of my councilman, he's on live covering during my confiscation of these documents. Nag-react agad sila, no? Nagpunta sila sa barangay and then they have erased their signatures. And in fact, dala-dala ko ngayon itong mga dokumentong ito. So Takot in-erase sila. nila dyan sa papel na hawak mo? Yes. Takot sila, nagpunta sila sa barangay dahil yung word na nakita nila doon na petition dahil hindi napaintindi sa kanila. So meaning, the reason bakit gusto lang i-withdraw yung signature nila dahil hindi nila alam na ang pinirmahan pala nila ay People's Initiative na. Yun ang rason. Iyan nga po. Yan nga Yes. po. Okay. Yes, Senator Bato, Kapitan Estorpe, Rene actually showed us some forms where so many names and signatures were actually crossed out or erased. So these people clearly withdrew their signatures kasi diskumpiyado nga sila, hindi naman nila alam pinagpipirma nila. Tama ba yun? Particularly, Your Honor, yan po. Yan po talaga ang mga rason. And also,
we are in possession of the affidavits of 3 persons, yung mga trabahador mo, who actually told us the same thing. Julieta Agan, andito kayo. Mary Joy Bisaino, ayan, andito sila. Eri Monteposo, they're all here, right? At ang sabi nga nila, Mr. Ben Saryap ay ang nagmudmud nitong mga form at binibigay on behalf of the PBA. Pero gusto namin sana pag-usapan to at ma-meet itong si Mr. Ben Saryap. Sinundo sila Miss Monteposo, nagpark para makipag-usap about the signature campaign at ang going rate 4,000 pesos kada 250 signature. Basta makaproduce ka mo ng 250 signatures. Tama ba? Yes, Madam Chair. Yes. Ganito, hindi, yung luckily, yung naagaw mo na papel, nakapunta sila sa barangay, kaya na-erase nila yung kanilang signature. In fact, pinapakita mo sa amin itong kopya. Yes, Your Honor. Yung hawak mo na papel. Ngayon, yung hindi, yung papel na nakalusot na, halimbawa na may nasubmit na papel, na gusto pa rin mag-withdraw. Well, andito yung kumilik. Tanungin natin yung kumilik, Director Rimlane Tambuang, ikaw ang RD, sir, di ba? During the last hearing, sinabi ni Kumilik Chairman, now, yung RA 6735 ay walang provision, yung kanilang, yung inyong Kumilik resolution, walang provision doon for the recall of the signature kung merong gusto magbawi na signature. So tanungin ko kayo, yung mga nasubmit ng mga ibang barangay dito sa Davao City, nasa posisyon pa ninyo ngayon yung mga papel na yan? Technicals, pakitulong nga yun. Pakitulong, bakit nawawala yung sound sila? Yan. Good afternoon, Your Honors, Madam Chair. Mayong hapon, sir. As far as the signature sheets is concerned for Region 11, sir, nasa safekeeping po ng mga office ng ating election officers. In Davao City, sir, nandito yung 3 election officer natin. Nandyan sa office nila po yung signature sheets ng 1st, 2nd, at saka 3rd District na Davao City. Okay, next question. In the absence of the policies coming from the National Comelec about the recall at your level, kung may pupunta sa inyo itong mga tao na ito na nakapirma, na ngayon na-realize nila na gusto nilang bawiin dahil karapatan namin yan. Signature namin yan. Sagrado yan as far as I'm concerned. Kung pupunta sila sa iyo, sa opisina ng mga, sino sa opisina nyo dyan na may safekeeping ng mga papel na sinabit na sa inyo, sir, kukunin ko yung papel, i-resign ko yung aking signature. Pwede ba? What will be your guidance to your people? Yung mga election officers na nakatanggap ng papel. Sir, Madam Chair, ang guidance po, ang guidance po sa akin ng Deputy Executive Director for Operation namin sa Manila, si Director Rafi. Pag may mag-recall, sir, hihingan namin ng affidavit, then i-compile namin sa office just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya. But the whole signature sheet, sir, hindi namin maibalik until such time na ibalik yung affidavit, certification, yung Annex B na in-issue namin doon sa proponent. So, pero doon sa respective signature nila, sir, i-compile na namin yung affidavit nila na alam na namin na nirecount na nila yung signature nila. Pero the whole, sir, di namin pwede until such time na ibalik ng proponent o yung nag-submit
yung Annex B o yung certification na inisyu namin. So meaning, yung mga tao ni Kapitan, kung gusto lang bawiin yung perma nila, hindi sila pupunta sa opisina nyo. Kundi puntahan nila yung tao na nag-submit ng papel nila para ma-recall yung kanilang signature. Actually, sir, pwede rin sila pumunta sa office. Pwede pumunta. Mag-submit lang sila ng affidavit para malaman namin na yung pumirma na itong tao na ito. But after that, meron na. Andyan yung kanilang affidavit. After that, what will be your next action? Hanggang take note of their affidavit lang. Wala kayong, hindi pa rin ninyo ma-erase yung pangalan nila. Klaro naman, may affidavit sila, may pangalan. So hanapin pala ninyo yung papel. Ito yung pirma niya. Oh, itong pirma mo. I-resign natin ha. Kasi gusto mo lang i-resign. You cannot do that. We can only take note of that, sir. Until such time na the Commission in Bank will give us the guidance, You're sir. saying that you take note, but the signature remains, the form is still considered signed. Sir, kasi Madam Chair, ang trabaho namin is i-safekeep po namin yung signature. The moment na nandyan, nagbigay sila ng sign affidavit, sir. The moment na magpa-verify po ang commission, doon na po namin siya pwede i-cross na hindi na siya kasama doon sa i-verify namin. So kayo mismo mag-cross, mag-erase sa pangalan. Pag Yes, sir. meron na sila affidavit, ha? Yes, sir. Kaya niyong gawin yan? Well, Director May- Tambuang, nagugulan ako. Ang dali-dali magpapirma. Maski sino magpapapirma, magkalat-kalat dyan sa mga barangay, hindi nila kilala, hindi taga-barangay. Okay, ngayon yung tao naliwanagan, sabi ni Kapitan, ano yung pinipirmahan ninyo? So yung tao, unang-una, kailangan pumunta sa opisina ninyo, sa COMELEC. Tapos gagawa ng affidavit. Yung affidavit, kailangan notarize. Kapag nabigay sa inyo, magte-take note pa rin kayo, pero hindi pa rin i-withdraw yung signature. At napaka-komplikado naman ng withdrawal of signature, napakadali naman na magpapirma. Bakit ganon? Baliktad. Dapat pareho lang ang sistema para mag-withdraw. Ito, affidavit, notarize, pupunta ka sa COMELEC. Pinahirapan mo naman masyado yung tao. thank you, Madam Chair. Naghihintay lang po kami ng guidance sa... Problema, walang guideline. Wala pa pong guidance about dyan, Madam Chair. Yes, Kung mayroon lang po, Director. madali lang. Tama, Director. But we are merely highlighting with Senator Bato, with Kapitan Rene, that in fact, ang dali-dali, ikakalat mo lang yung form, miski saan, o pirma ng pirma, hindi nga alam yung pinipirmahan, pero pag naliwanagan, nasabihan mo, hoy, ano yung pinagpipirma? Ay, hindi ko alam. Gusto ko mag-withdraw. Ang hirap-hirap ng proseso. Di hamak na mas mahirap kesa sa magpirma. Yun lang. I am not blaming you. I'm fully aware that in fact, the COMELEC resolution as well as the law involved are both inadequate. Next question. Arde. Halimbawa, magkaisa sila lahat. Tutumbukin nila kung sino yung nag-submit nung kanilang signature doon. Halimbawa, makilala nila si PBA Party List Coordinator na ganito. Siya ang nag-submit doon sa election officer ng signature ng mga taga-barangay Agdao, Barangay Sentro Agdao. Siya ang nag-submit doon. Puntahan nila yung tao na yon, sabihin na, i-withdraw mo yung signature namin. Kung hindi mo i-withdraw, kakasuhan ka namin ng istapa dahil false representation yung ginawa mo. Tapos matakot ngayon yung halimbawa, matakot ngayon yung taga-PBA Party List. Pupunta ngayon sa election officer nyo. I am going to withdraw the signatures that I submitted to you dahil galit sa akin ang taong bayan na pinapirma ko dahil nailad ko lang sila. What will you do? Maghintay pa rin kayo ng guidelines coming from national headquarters? In that case, sir, yun nga, Madam Chair, if I may.
yung sabi ko nga kanina, sir, the moment na ibalik po ng proponent nung nag-submit sa office namin yung Annex B, which is the certification na in-issue po ng election officer, ibabalik po namin yung signature sheets. Okay, can we have the names of those people who submitted all these signatures? Yes, sir. We have, Right now, can we hear some names, please? Madam Chair, for the first district, nag-submit po sa office at saka nag-receive po ng certification namin si Attorney Alex Blasey Cunanan. I think Alex, Attorney Alex Blasey Cunanan. I think he's a lawyer. Madam Chair, can the COMSEC please take note of these names para ipatawag natin in future hearings, ha? Another name, Then please. for the third district, second district, Madam Chair. Can we, Say- excuse me, Arde, pakiulit yung pangalan nung isa, nung una? Sa first district, sir, si Attorney Alex Blaze Cunanan. Unanan. Yes, sir. Is he Attorney from- Cunanan. Is he from Davao? Anong I think so, sir. Anong circumstances niya dyan? Meron bang ibang data dyan telling about his circumstances? Ang nakalagay lang dito, Madam Chair, ay received by Attorney Alex Blasey Cunanan. Yun lang. Yan na, sir. Yung pinareceive namin sa kanya, sir, yung itong certification kasi siya yung nagdala nung signature, sir. Siya nagdala na signatures. Siya nag-submit. Yes, Madam Chair. So, ganun lang pala. Another name. For the second district, sir, same person, si Attorney Alex Blaze Cunanan. The same person. The same person, sir. And for the third district, sir, parehas lang po, Madam Chair. Attorney Alex Blaze Cunanan. Madam Chair, can we subpoena this person? Ha? Perma is here. Taga-perma. Kayo, do you know this person, this guy? Attorney Manguera, Attorney Ryan Co. Do you know this person? Good afternoon, Madam Chair, Yes. honorable Yes, committee members. you're recognized. Do you know the aforementioned Attorney Cunanan? We do not know a certain person, Attorney Alex B. Cunanan. Yes, during the previous hearing, Mr. Oñate stated that it was PERMA that was organizing this nationwide. And I wanted to know from your end kung eto nga, tao ninyo dito sa Davao City. We will have to verify, Madam Chair. So Okay. you're representing PERMA? Yes, Kayo Madam kayo Chair. dalawa? Yes, Madam Chair. So you're representing PERMA and you don't know the people composing the PERMA. Dapat alam niyo yan. Kaya nga, kung initiative ito ng PERMA, nakiusap lang sila doon sa liderato ng lower house ng suporta, baka it's the other way around. Baka ginamit na itong PERMA para tumakbo. I am beginning to doubt. I'm beginning to doubt. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!